Kita niyo yung comment eh. Yun sino nag-comment sa inyo. Ang hirap kasi, baka mamaya mami, wala kayong mapakita na may nag-comment sa inyo, sinabihan kayong ganun. Then later on, nadadami si Edo. Anong ako si mami, wag ka magagalit sa akin, mami Lydia. Napapaisip ako sa motibo. Sabi pa niya sa akin nung nakuha niya yun, ako ang lucky tita. Sabi niya, no, para sa iyo yan. Dahil alam ko na siya ay humingi sa akin. Ko lang nagustuhan talaga yung sinasabi ninyo na ako ay sinungaling, may pagnanasa kay Nasa Edo. kay Edo. Masakit yun. Eh, mami kasi, again, hindi nyo po dapat i-generalize lahat. Kung may nagsabi po sa inyo noon, huwag nyo pong idamay lahat. At lalo si Edo. Di naman si Edo nagsabi sa inyo eh. No, sa inyong lahat, magsalita ako ng tuong nangyari. Kasi hindi ko makaya yung mga sinasabi ninyo na ako ay fake news, ay may pagnanasa ako kay Edo. Sa tanda ko na to, hindi parang anak ko si Edo. Gusto ko lang sana si Edo magsalita na siya ay nakiusap sa akin. Sinabi pa niya na parang akong magulang. Sinabi niya, ang kailangan niya, hindi ako tanga na magbigay ng pera, $1,000 na para sa sarili niya. No. Pag kailangan sa mga beneficiary, okay, magbibigay ako. Matagal na akong sponsor ni Edo. Since Erika pa. So matagal siyang supporters. Alam niya yan lahat, pati beneficiary binibigyan ko. So mabait talaga si mami, okay. Marami akong natulungan sa Kalingap. Pero ni isa wala akong binoy-boy na Binaboy, okay. sinumbat. Lahat ng tulong ko, taus-pusong nagaling sa puso ko yan. Para kung anak si Edo, ang kwenta ko sa kanya. Kaya ako nagtataka bakit ganun ang nangyari. Sinagot ko lang yung sa comment na ako daw ay tanga. Ako ay bubo. Bakit ibinigay ko daw sa kanya? Hindi. Nakiusap sa akin. Sabi niya, tita, pwede ba mo akong tulungan? Yun ang sabi niya sa akin. Ano yun? Para kukuha ko ng sasakyan ko. Yun ang salita sa akin. Kaya ako, baliwala sa akin niya pera. Hindi ko Ang ko sa inyo, mami. Kasi ito kailangan nyo kasi talaga, mami, magpakita ng resibo or ebidensya, or else si Papa Eds nga yung magsasabi. Ngayon, so let's wait, no? Kasi mahirap din po kasi paniwalaan, mami, pag wala kayong resibo. Kasi kung matagal na po kayong nakakausap si Eds, I think meron naman siguro yung conversation. Makikita nyo naman po yun. Lalo kung di nyo pa nadidelete yung mga conversation nyo. So, pwede nyo pong i-provide yun. Maybe, kung wala naman yun, siguro si Papa Eds nga naman talaga yung makapagsabi kung ano yung totoo. Kaya lang, nakikita kong problema dito, nagsimula yung problema ni mami noon sa nag-comment daw na tinawag siyang tangag, bobo, etc. So, ako sa akin kasi, mami, labas na si Edo dun eh. No, kung titignan mo, Mami Lydia, huwag kayo maggalit sa akin, mami, mabait po kayo, nakikita ko. Kaya lang talaga napunta lang kayo sa taong mga mali. No, diyan kayo nagpunta eh. Kaya hindi mo rin masisisi ibang supporter na ganunin kayo. And I don't know kung supporter talaga ni Edo yon. No, baka mamaya nagpapanggap yon. So, ang point ko lang dito, mami, mag-provide kayo ng ebidensya na talagang nanghingi si Papa Eds. Ngayon, kung wala naman kayong ebidensya, so she asking na lumabas si Papa Eds at sabihin yung totoo. Kaya lang kaya lang dito is mahirap kasi mag-comment si Papa S, totoo guys. Kahit mag-comment kasi si Papa S, iti-twist din and di rin nila paniniwalaan. Kaya mahirapan din si Papa S na mag-comment. Yun ang katotohanan. Ang mapapayo ko lang sa inyo, mami, siguro kausapin nyo lang si Papa S. And kung talaga namang sinasabi nyo na nakakatulong kayo, so no need to explain. So yung mga nababasa inyo, pabayaan nyo na lang po. No, and maganda po, try nyo po kausapin si Papa Eds. Huwag po kayong masyado magtiwala dyan sa mga anti-kalingap kasi ilalagay po kayo talaga sa alanganin. And even Papa Eds, siguro hindi rin magsasalita yan kasi delikado rin. Baka yung mama yung sasabihin niya, unang-una, kahit kung sabihin man ni Eds yung totoo, hindi rin siya paniniwalaan.
no? At kung yung iba diyan maaari i-twist yung sinasabi niya. Ngayon, mami, for the sake of argument, again sa explanation ko at sa isang last reaction ko, pinaliwanag ko 'yan na yung panghihingi in private, no, wala pang mali doon. Lalo na naging honest siya sa'yo. At ako kasi wala akong nakikita sa panghihingi, no, as long as private to. Pero sa public, pinagbabawal yon. No, lalo na kung pang-personal. Pero kung pang-personal, private kayo nag-usap. And sabi nyo nga naman po na turing sa'yo ni Eds ay magulang. So, I think walang problema doon. And nagbigay naman po kayo. No? At hindi ko naman sabi hindi kababuhan yun. Kasi hindi unfair naman kay mami na sabi natin bobo, mali po yun. Pero naniniwala ko baka hindi naman po supporto ni Edo yun. Na, nanggugulo lang. So, ang payo ko mami, no, pabayaan nyo na po yon. I think maganda po makausap niyo si Papa Eds personally. Wag na kayo pumupunta sa mga antay. Maiba-iba po ang magiging iba-iba po yung magiging advice sa inyo. Tingnan nakita nyo, nakipagsagutan kayo sa social media. Kung ako sa inyo, kakausapin kay mami, sasabihin ko, wag kayo magbasa ng comment at umalis kay social media. Kasi diyan kayo mapapahamak eh. Yun ang sabi niya sa akin. Ano yun? Kukuha ko ng sasakyan ko. Yun ang salita sa akin. Kaya ako, baliwala sa akin niya pera. Hindi ko hinangad ang maraming pera. Ang hinangad ko makatulong sa mga mahirap. Matulong. Kumingi ng tulong sa akin kasi para kong anak. Kaya inigyan ko. Nung pumunta ako ng dait, binigyan ko siya kung magkano palit ng $1,000. Saka ako ang nagtumos kasi ako ang sender. Yun. Pinadala ko sa Western Union. Sabi pa niya sa akin nung nakuha niya yun, ako ang lucky tita. Sabi niya, no, para sa iyo yan. Dahil alam ko na siya ay humingi sa akin. Hindi ako madamot. Marami akong natulungan sa Kalinga. Pero walang sumbat. Kahit hindi ako pasalamatan. That's good, mommy, for you. Huh? At least, basta nabigay ko. Ayun lang ako sumagot kasi masakit sa akin. Kasi, mami, ang problema lang dito, yung nag-comment sa inyo, dapat ang ipagpaliwanagan nyo. Pero si Papa Eds kasi, alam mo, papaari. Di ba, bakit na ganon? Yung nakausap mo sa nag-comment, ba't nadadamay si Edu? Wala namang ginagawa masama si Edu eh. No, I don't know, mami, kung sino yung nag-a-advise sa inyo. Kasi kung nag-comment, yun ang sinabi sa inyo, ba't madadamay si Edu? Supposedly, ang kailangan nyong awayin, yung nag-comments against yun, na sinabi ang tangad niya bobo. So, ano kinalaman ni Papa Eds? At later on ngayon, si Papa Eds kailangan magpaliwanag. Ako kasi maintindihan ko si Papa Eds kung hindi magpaliwanag eh. No? So, for me, mami, no, tawagan nyo na si Papa Eds. Total, okay naman pala yung relationship nyo. Pero kung nandyan po kayo sa mga anti-kalingap, for me, mami, no, Mami Lydia, madelikado po kayo dyan. Hindi po magiging magandang advice sa inyo. No? Kasi nakita ko, biro mo, nagiging sumasagot na kayo sa comment dati, no, nasa kalingap kayo. No? Hindi kayo sumasagot. Bakit ngayon nangyari sumasagot na kayo? Anong reason? Di ba? So, kasi sabi nyo natagal na kayo nasa kalingap since Erica. Pero ang naikukwento mo sa amin na napangyari, ngayon lang. Ba't nangyari sa inyo yan? Ngayon lang, nakikipagsagutan na kayo. Baka mamaya, natuturuan na kayo ng hindi maganda. Baka mamaya, natuturuan ka na makipag-away. Di ba? So, yun lang po napansin ko, mami. Dati, sabi nyo, since Erica kayo, then, binabanggit nyo, sumagot ka lang. Dati tahimik po kayo. Ba't ngayon, parang nakikipagsagutan na kayo? So, I think there's a problem, ma'am. Mami Lydia. Kung ako papayo ko sa inyo, mami, umalis po kayo sa mga anti-kalingap kung may nagpapayo sa inyo. Umiwas po kayo dyan. At the same time, tumahimik po kayo. Huwag kayo magbasa ng social media. Promise. No, wala naman kung sinasabi nyo matagal na ay nakakatulong sa kalingap. That's it. Kasi walang sumbat. So, mas maganda po manahimik kay mami. Believe me, mami, mas magiging payapa ang buhay ninyo. Diba? Matanda na ako. Tapos marami kayong sinasabi sa akin. Mami, wala kaming sinasabi sa inyo, lalo na yung kalingap, sila Kuya Bal, wala. Ang may maraming sinasabi, of course, sa social media. Ngayon, kung sabihin na natin, supporter ni Edu, hindi po yung control ng kalingap. Hindi yung control ni Papa Eds. At walang pananagutan si Papa Eds. Hindi naman tinuruan ni Papa Eds yun eh. Nagko-comment lang yun eh. Yung mga nagko-comments against you, wala mga accountability yun. So, para for me, mami, wag nyo na lang po pansinin
at wag nyo pong idamay si Edu kasi maku-question po kayo talaga. Dati, panahon kayo ni Edrica, walang problema. Ngayon, nung nandiyan kayo at kasama mo dyan ang isa sa mga dating kalingap na umalis na at anti-kalingap na, nagiging ganyan na kayo. Ngayon, iba yung nag-comment sa inyo, dinadamay nyo si Edu. Bakit po ganun, mami? As kung tinuturing mong anak si Edu, bakit mo dinadamay? Eh, hindi naman siya yung nag-comment sa iyo at nagsabi ng bubo at tanga. O, diba? Nasaan yung sinasabi nyong turing sa inyo, turing mo sa kanya ay parang anak. At turing ni Edu sa iyo bilang ana. Diba? Bilang ina, dapat na paniniwala mo yung anak mo, hindi ibang tao. Ano nangyari sa inyo, mami? Baka may nag-a-advise sa inyo ng mali dyan, ha? Matanda na ako. Tapos marami kayong sinasabi sa akin na mayroong akong interest kay Edu. Mami, again, matanda na kayo. Yung mga comments sa social media, hindi yan dapat pinapansin. Mas maganda po, huwag kayong mag-comment at huwag kayong magbasa ng mga comments at tigilan nyo po yung sasagot-sagot. Alam nyo, mami, nakakaduda lang po, no? Kung talagang turing mo anak si Papa Eds, hindi mo idadamay si Edo rito. Promise. Kasi wala naman siya kinalaman doon sa nag-comment sa inyo. Ba't nyo dinadamay? Matanda na ako. Going 75 na ako sa February. Gusto ko na magsalita si Edo. No. Kung may respeto pa siya sa akin. Mami, anong ginawa ni Edo sa inyo? Anong kasalanan ni Edo? Eh, hindi naman siya nag-comments against you. Tahimik si Edo. Ba't dinadamay nyo? Upang mahinto na ito. No, mami. Sabihin lang niya ang totoo na siya ay humingi sa akin. Hindi ko ang kininyang sasakyan. May sasakyan. Tsaka ano mapapala, mami, kung aminin ni Edo yun. Di ba parang tataka ako eh. Di ba parang may nag-comment daw sa inyo. Ang hirap kasi. Kaya maganda, mami, pakita niyo yung comment eh. Yun sino nag-comment sa inyo. Ang hirap kasi, baka mamaya, mami, wala kayong mapakita na may nag-comment sa inyo, sinabihan kayong ganun. Then, later on, nadadami si Edo. Anong ako si mami, wag ka magagaya sa mami Lydia, napapaisip ako sa motibo. Bakit nadadami si Edo? Diba? Bakit kailangan mag-explain ni Edo para sa akin? Hindi niya na kailangan mag-explain at aminin kung ano man. That's a private conversation, mami. Ba't kayo pilit mong gustong ilabas yun kay Edo? Sino nag-a-advise sa'yo? Siya ay humingi sa akin. Hindi ko ang kininyang sasakyan. May sasakyan ako dito sa Pangasinan. May sasakyan na din ako sa Amerika. Oh. Hindi ko ang kininyan. Matanda na ako. Takot akong mag-drive. Sana yung sinabi ni Kuya Bal na inangking ko yung kilala mo ako, Kuya Bal. Mabait Tsaka mo mabait si mami. ako. Ako naniniwala mabait si mami, merong nagbubulong-bulong dito. Feeling ko lang, may nag-a-advise dito na mali. Nakikita ko mabait naman siya eh. Lahat marami. Tanungin ninyo ako kay Red Noveno, kay Lorne, sa mga striker. Lahat. Sa mga striker. Eh mami, karamihan sa mga striker umalis na sa kalingap eh. Most of them. Lalo yung mga kausap mo reactor na umalis sa kalingap. So no wonder. No wonder. No wonder tinulungan nyo din pala yung mga striker. Sana all. Kaya pala na bigyan ng sponsor Ang bira, lupit striker. Talaga? Ang lupit. Tanungin ninyo ako kay Red Noveno, Ayun, guys. kay Lorne, sa mga striker. Sa mga striker. Sino 'yon? Di ba? Striker, bilong diyan sila Hasa. Sila Banat Baksik. Ibig sabihin na sponsoran niya, natulungan niya. Lahat. Mga kilala ako. Mabait ako. Baliwala sa akin ang pera. Kasi apat ang anak ko. Panay babae, nasa Amerika lahat. Wala akong pamilya dito. Mayroon akong bahay. Pero, nang nakatira, yung mother ng 3 na ampon ko, walang charity vlogger na makagawa ng ginawa ko. Nag-adapt ako. Pero teka lang, mami, ha? Ako medyo, ewan ko kasi, medyo hindi unrelated na. Bakit nasasabi niyo na walang charity vlogger yung ginawa niyo na yung ginawa niyo din nagawa ng charity vlogger? Parang may something rito. Anong kinalaman dun, mami?
ng 3 na ampon ko. Walang charity vlogger na makagawa ng ginawa ko. Nag-adapt ako ng 3 bata na lalaki. Alam mo, mami, hindi ko naman inaano yung pagiging mabait ninyo. Tsaka, pero ba't nyo sinasabi yan? No? But no need na sabihin niya, mami. Kasi yung paggawa na mabuti, kung gusto nyo pong i-keep nyo lang sa sarili nyo, huwag nyo na pong sabihin. Sinabi nyo na kanina mabait kayo, marami kayo natulungan. That's enough. Anyway, karapatan nyo yan. Pinag-aral ko sila since birth yan. Naging pulis na yung isa, ako pa ang nagpasok. Naging Coast Guard yung isa, ako nagpasok. Kaya umuwi ako ng Pilipinas dahil nag-graduate yung isa na nurse. Mabait si mami. Shout out kay mami Lydia. Kaya umuwi ako. Tapos gawaan ka ng fake news. Oh, may nagsasalita doon. Ginagawan daw siya ng fake news. May bumubuyo. At alam naman natin si Hasa yung nandun, di ba? Tapos gawan ninyo ako ng fake news. Oh, di ba? Ba't nga binubulungan, mami? Bakit may taga-bulong ka dyan? Wag. Mami, again, yung mga nagko-comment at sabi na natin, no, allegedly, puro Eddie supporters, mami, wala pong kinalaman ang Kalingap doon. Huwag nyo pong, porket may mga nagko-comment sa inyo at ginagawa kayo ng fake news, huwag nyo pong idamay yung sa Kalingap. No? I think di naman po tama yun. Yung mga nagko-comments against you, huwag nyo pong idamay lahat. Kasi ako, mami, naniniwala mabait naman po kayo. Yun nga lang may bumubulong-bulong sa tabi mo. Gawan ninyo ako ng fake news. Wag. Wag ninyong gawin yan. Kasi mabait ako. Marami akong natulungan dyan. Mabait naman. Hanggang ngayon, Sa balita ko, mami, pati nga may case daw tinulungan nyo. Tama po ba? may pinag-aaral ako dyan. Na Kalingap. Okay. Kung alam nyo yung anak ni Robilin, Ah. ako ang nagpapaaral. Tinutulungan ko si Robilin. Pamilya ni Lolo Miguel. Nung namatay yung asawa niya, si Lula, ako ang sumasagot sa ospital. Eko ang nagpalibing. Ang inano lang nila na Erika, yung kabaong. Hanggang 40 days, ako ang sumasagot. Hanggang ngayon, tanongin nyo sila, punta kayo doon. Yung mga Ang hindi ko lang nagustuhan talaga, yung sinasabi ninyo na ako ay sinungaling, may pagnanasa nasa kay kay Edo. Edo. Masakit yun. Mami, kasi again, hindi nyo po dapat i-generalize lahat. Kung may nagsabi po sa inyo noon, huwag nyo pong idamay lahat. At lalo si Edo. Di naman si Edo nagsabi sa inyo eh. Kasi si Edo kininto kong anak yan. Pero yung pag sinagsabi ninyo dyan sa thumbnail, na comment ninyo na ako ay pubo, tanga, nagbigay din ako. Hindi. Lahat ng mga beneficiary nang pumunta ako ng guide, tinulungan ko, binigyan ko ng groceries at pera. Mga groceries ay yung mga beneficiaries nito. For this, dyan ako na nagtira sa diet. Tsaka mami kasi, ba't kasi naman, totoo naman, pero mali naman sabihin na bobo siya. Pero ang tanong nga doon, mami, ba't kayo kasi nagbigay? Di ba? So, yun. Para sa akin, gusto nyo din naman po yun, di ba? Hindi natutulog ang Diyos. Matanda na ako. Hindi ako nagsusumbat. Kahit nagbibigay ako, hindi ako pinapasalamatan. Wala ka akong wala doon dadating, wala akong ano. Ang gusto ko lang, sagutin ni Edo. Yung sinasabi ninyo upang Alam mo, nagdududa talaga ako dito eh. umistop na ito. Alam mo, mami, to stop this, stop appear on social media. Huwag na po kayo magsalita. Kausapin si Edu, off-cam, pero nagdududa lang po ako sa intention nyo na gusto nyo pagsalitain si Papa Eds. Nagugulat po ako sa intention. Kasi once na ginawa ni Papa Eds na magsalita siya, ano pong mangyayari? No? Nakikita ko yung problema rito. For me, mami, mag-usap kayo ni Papa Eds. At the same time, ako tutuusin, wala namang kinalaman dun si Edu sa mga nag-comment sa inyo. At kahit sabihin pa natin, Edu supporter sila, huwag nyo pong idamay si Eds dito. Ngayon, no, nasa kay Papa Eds na yon kung magsasalita siya regarding about you, mami. No, kaya lang ako, medyo alanganin na mag-comment si Papa Eds regarding sa issue na yan. Kasi nakakaduda lang eh, lalo na mayroong taong bumubulong sa tabi ninyo. Ako, mami, nagugulat lang po ako. Sabi nyo, panampa kayo ng Edrica. Pero bakit ngayon lang nangyari to?
No, nakakaduda lang po, mami. At gustong-gusto mong pagsalitain si Papa Eds at aminin. No, kasi alam ko meron, di ko alam, no. Hula ko lang po ito. Baka once na nagsalita si Papa Eds, dire-diretso na 'yan. May gusto kayong mangyari. I don't know, mami. Ngayon, mami, kung mali po ako, ang mapakita niyo sa akin, kausapin niyo si Papa Eds in private. At doon po, mami, talaga masasabi ko na wala kayong ibang iniisip. Pero mami, naniniwala po ako sa inyo sa kabutihan ng inyong puso. At ang Panginoon po, ang Diyos ang bahalang gaganti at di ko kayo pwedeng husgahan dahil di ko po nababasa ang nilalaman ng inyong puso. No? At maraming salamat, mami, at huwag ka magtampo sa akin. Pero sabi ko nga, ingat po kayo sa mga taong bumubulong sa paligid ninyo. At the same time, gusto mo katahimikan, huwag po kayong mag-social media and tumahimik po kayo. Sabi nyo nga matanda na kayo. For me, wag na po kayo mag-social media. Manood na lang po kayo, wag na kayo mag-comment. At wag kayo magbabasa ng comments. Kasi once nagbasa ka ng comments, stress ang abot mo. Anyway guys, please comment down below. Ano masasabi nyo dito sa ating video reaction. And to God be the glory. Magandang araw guys, paalam.